Bakit nagugulumihanan ang munting kawan ng Diyos? Halina kayo, kayong mga nabibigatang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin. Tayong lahat, halina, tanggapin natin ang pakikipisan ni Yahweh sa atin at yakapin ang kanyang kapayapaan. Purihin ang Diyos. Pagsisindi ng kandila ng pagdatal, liwanag ng kapayapaan. Tayong lahat, ang liwanag ng kadakilaan at kapayapaan ng Diyos ay sumasa atin. At ang kanyang kadakilaan ay ganap nating mararanasan kung mayroong pagmamahal at pagsusunuran ng bawat sambahayan ng Diyos. Sabay-sabay po tayong manalangin. Banal na Espiritu, narito kami at buong kapakbabaang naghihintay na iyong punuin at puspusin ang dakila mong kapangyarihan upang ang pagsamba namin ay maging makahulugan sa bawat isa. Ihayag mo sa amin ngayon ang kapayapaan at kagandahan ng iyong kaharian na tunay na kakaiba sa paghaharing umiiral sa sanlibutan ito, dulot ng aming mga kasalanan. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa po, dakilang Ama, tanggapin po ninyo ang aming mga papuri, pasasalamat, handog, at pagsamba sa umagang ito.
Sa pagkakataon ito, Panginoon, aming patuloy na itinadalangin ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman, na hipuin at ibangon ninyo sila sa banig ng karamdaman. Gayun din po ang mga may karamdamang espiritual. Itinadalangin ko rin po, Panginoon, maging ang mga kapatirang patuloy na naghahanap ng kabuhayan, naway makasumpong po sila, O Diyos, sa gitna pa rin ng pandemic na aming nararanasan. Maging ang buhay ng iglesyang ito ay inyo pong pagpalain sa gawaing pagsamba na kahit magkakalayong pisikal, ay papag-isahin po ninyo ang aming mga espiritu. Kaya naman, Panginoon, gamitin po ninyo rin ang aming daily devotional upang patuloy na magpaalala sa amin ng iyong pagmamalasakit sa iyong mga anak at maging ang iyong kapangyarihan. Dakilang Diyos, pagpalain din niyo pong patuloy ang aming gobyerno na pagkalooban ng karunungang nagmumula sa inyo para sa maayos na pagtugon sa COVID-19 variants. Lalo na ngayon na may bago na namang variant na Omicron, na kung saan ayon sa mga eksperto ay mas mabilis makahawa kumpara sa Delta variant noon. Kaya naman, Panginoon, patuloy ang aming pagdulog sa inyo, na naway pagpalain din po ninyo ang aming mensaheng o ang mensaheng aming pagbubulayan ngayon. At muli, Panginoon, panatilihin niyo po kaming ligtas. Lahat ng ito'y dalangin namin na may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Mula sa Lucas 2, verse 14. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pagpalain nawa ang pagbasa ng banal na kasulatan. Come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessing that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord.
done in my life. You took my darkness and gave me light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. 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 With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang pangatlong bunga ng Espiritu sa ating buhay Kristiyano ay kapayapaan. Ang mga anghel ay dumating dala ito kay Maria, kay Jose na naguguluhan, at sa mga pastol sa kadiliman. Bigla nilang nakitang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit, papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Ang awiting It is Well ay mabuting paglalarawan ng isang taong may mabigat na suliranin
ngunit mayroong pa rin siyang kapayapaan sa kalooban. Ngunit ang tanong, posible ba talaga ang maging payapa kahit may mabigat na problema sa buhay? Nang malaman ni Maria na siya ay magbubuntis, naguluhan siya. Nang malaman ni Jose na may sanggol sa sinapupunan ni Maria, naguluhan din siya, at sino naman ang hindi, nawalan siya ng kapayapaan. Ang mga pastol ay hindi natutulog ng gabi, hindi nila nababantayan ang kanilang mga sariling pamilya sa panahon pa naman na may digmaan sa bansang Israel noon. Sakop sila ng mga Romano, meaning walang kapayapaan. Ang pagsulpot na naman ng Omicron, ang bagong variant ng COVID-19, na sinasabing 30 times ang bilis nito sa hawahan kumpara sa Delta variant. Nakakabahala at nagsisimulang maging banta ng kawalan ng kapayapaan. Idagdag pa rito ang maraming pasaway, matitigas ang ulo na hindi sumusunod sa minimum health protocols. Hindi mo na alam kung sino ang mga infected o carrier ng COVID na nakakahalubilo dahil halos wala na ang social distancing. Nakakatakot, nawawala ang kapayapaan. Ngunit sinasabi ng mga anghel na darating ang kapayapaan sa lupa at ito ay magaganap dahil sa paghahari ng Diyos sa langit. Posible ito ayon sa mga anghel. Ngunit paano? Una nating tignan, ano ba ang kabaligtaran ng kapayapaan? Or what are the causes of lack of peace? Una sa lahat, siyempre yung takot o fear on certain things like danger. Alam mong may kasalanan kang ginawa o may utang ka at alam mong sisingilin ka na. Kapag alam mong may panganib, subalit kailangan mong puntahan ang isang lugar, hindi naaalis yung takot. Nakakaligalig. Pangalawa, insecurity. People may compare themselves to others at alam nilang may mas magaling sa kanila. Pangatlo, yung uncertainty. Kapag wala kang idea kung ano mangyayari. Example, ay kapag wala kang control sa mga nangyayari sa buhay mo. Katulad na lang itong plano nating mag-face-to-face next Sunday. Hindi natin alam kung ano magiging bunga nito pagkatapos ng gawain ito dahil na rin sa banta ng COVID-19 variant. Sa kabila nito, gusto kong sabihin na ang mga anghel ay mga ambasador ng Diyos. Sila ay mga kumakatawan sa Panginoon dito sa lupa. Ang kanilang trabaho ay ang pagtagpuin ang lupa at langit. Dinadala nila ang presensya ng Diyos sa lupa. Kahit tayong mga tao, kapag dinadala natin ang presensya ng Diyos sa ating kapwa-tao, tayo'y nagiging parang anghel na rin sa mga taong natutulungan natin. Pag-aralan natin isa-isa ang mga dahilan kung paanong dumarating ang kapayapaan ng Diyos sa kwentong ito ng mga anghel at mga pastol. Una, sa pagdating ng mga anghel, nagkaroon ng connection ang kalangitan sa kalagayan ng mga pastol. Sabi sa mga awit 13:1 verses 1 to 2, ang kawalan ng kapayapaan ay nagaganap kapag sa pakiramdam ng mga tao, wala na silang masasandigan kapag ang kanilang pakiwari, ang Diyos ay wala. Ganito ang sabi, hanggang kailan, Yahweh, ako'y iyong lilimutin? Gaano katagal kang magtatago sa akin? Gaano katagal pa itong hapdi ng damdamin at ang lungkot sa puso kong gabit araw titiisin? Kaaway ko'y hanggang kailan magwawagi sa akin? Ang kapayapaan ay nagaganap kapag nagkakaroon ng tulay o hagdan na nag-uugnay sa lupa at langit. Isa sa mga halimbawa ay noong si Jacob ay gulong-gulo dahil sa takot na siya ay papatayin ni Esau. Nais makipagkita ni Jacob kay Esau noong siya'y natulog na nangangamba at nanaginip siya ng mga anghel
na manhik manaog sa langit. Ang kapayapaang kaloob ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng kasiguruhan na hindi tayo tinalikuran ng Diyos kailanman. Ang kapayapaang ito ay katibayan ng katapatan ng Diyos sa ating buhay na kanyang mga anak. Ang Diyos ay mabuti, tapat, at mapagkakatiwalaan. Pangalawa, mula sa langit ay nagkaroon ng pag-aawitan ng papuri sa Diyos. Kapag walang kapayapaan, napakahirap umawit ng papuri. Nasubukan mo na ba ang magkaroon ng awayan sa inyong tahanan at pagkatapos ay sinubukan mong umawit? Dahil sa lungkot na nararamdaman, makikita mo na hirap kang umawit ng masaya, lalo na kapag ang aawitin ay papuri sa Diyos. Maliban na lamang kung manhid ang iyong pagkatao at hindi ka nakakaramdam ng lungkot kahit na nakikipag-away ka na. Kaya noong ang mga Israelita ay binihag, ay pinaawit ng papuri sa Diyos, ganito ang kanilang malungkot na inawit. Ang awit para kay Yahweh, paano namin aawitin samantalang kami bihag sa lupaing hindi amin? Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin kung ang bunga ng pagtugtog ay limutin ang Jerusalem. Di na ako aawit pa kung ang aking sasapitin sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan ko ay sa iba ko hahanapin. Matatagpuan po yan sa mga awit 137, verses 4 to 6. Hindi madali ang umawit ng papuri kung walang kapayapaan. Ang mga Israelita noon ay sakop ng malulupit na mga Romano, kaya wala silang kapayapaan. Ngunit umawit ang mga anghel ng tungkol sa kapayapaan dahil may dalang kapayapaan ng Diyos sa mga pastol. Ang awit ng pagpupuri ay nakabatay sa nangyayari sa ating buhay. Nagpupuri tayo dahil tayo ay pinagpapala. Nagpupuri tayo dahil tayo iniligtas at inililigtas. Nagpupuri tayo dahil tinupad at tinutupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. May malalim na dahilan kung bakit nagpupuri ang bawat Kristiyano sa Diyos. Ang pag-awit ng mga anghel ay tanda na may gagawin ng Diyos sa kanilang buhay at ang pagpupuri ay hindi lamang boses na lumalabas sa bibig. Ito ay panlabas na larawan kung ano ang nasa ating mga puso. Inaawit natin ang ginawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya umawit ang mga anghel dahil may magaganap na kapayapaan. Pangatlo, ang mensahe ng kapayapaan. Ang mensahe ng awitin ng mga anghel ay kapayapaan. Ang kapayapaang tinutukoy dito ay hindi lamang damdamin. Hindi ito yung pagkukunwaring masaya kahit malungkot. May mga tao kasi na magaling magtago ng lungkot, umiiyak sa loob pero nakangiti pa rin kahit durug na ang mga puso sa kalungkutan. Ang awitin ng mga anghel ay imbitasyon upang maranasan ng mga pastol ang kapayapaan ng Diyos. Imbitasyon upang huwag kang matakot. Imbitasyon upang magdiwang. Imbitasyon upang makita si Jesus na ipinanganak. Ang kapayapaang kaloob ng Diyos ay para sa lahat. Ito ay maaari nating maranasan kung hahanapin natin sa ating buhay ang prinsipe ng kapayapaan na walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Sabi nga kanina, ang pangatlong bunga ng Espiritu ay kapayapaan. Ito ang sangkot ng Diyos upang hindi tayo mamuhay sa pagkabalisa, takot at kawalan ng kasiguruhan. Pero paano magkakaroon ng tunay na kapayapaan? Una, sabi sa 1 Peter 5:7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Una sa lahat, magtiwala sa Diyos palagi. Yan ang number 1 sa lahat. Pangalawa, sabi sa Pilipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Pangalawa, papaghariin ang kapayapaan ng Diyos sa puso at kalooban. Paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo sapagkat yan ang dahilan kung bakit kayo tinawag na iisang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Pangatlo, sabi ni Santiago sa 3:18,
Namumunga ng katwiran ang binhi ng kapayapaang itinatanim ng taong maibigin sa kapayapaan. Meaning, ibahagi ang kapayapaang kaloob ng Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, bago natin maunawaan kung ano ang kahulugan ng pagkakaroon ng kapayapaan sa Diyos, kinakailangan mapagtanto natin na sa ating likas na kalagayan bilang tao ay kaaway tayo ng Diyos. Tayo ay may minanang likas na kasalanan mula sa ating ninunong si Adan at Eva. Tayo ay pinanganak na ang mga pagpapasya o kagustuhan ay mabigyang lugod at gawing Diyos ang ating mga sarili at hanggang ngayon ay umiiral yan. Ang mapaghimagsik na kalikasan yan ang dahilan kung bakit tayo ay sumusuway sa Diyos. Nangangahulugan ito na hindi natin kayang gumawa ng paraan upang magkaroon ng kapayapaan sa Diyos dahil kahit ang ating mga pagsisikap ay mistulang basahan lamang kung iyahambing sa kanyang kabanalan. Dahil sa ating makasalanang kalagayan, kaya't hindi natin magiging kasundo ang Diyos at hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan sa Kanya kailanman, kahit anong pagsisikap pa ang ating gawin. Gayunman, gumawa ang paraan ng Diyos upang tayo ay magkaroon ng kapayapaan sa Kanya nang isugo niya ang Kanyang anak dito sa sanglibutan. Si Jesus ay namuhay ng ganap at walang dungis. Ang Kanyang kamatayan sa krus ang naging kabayaran ng kasalanan ng lahat nang nagtitiwala sa Kanya at ang Kanyang muling pagkabuhay ang katibayan ng pagpapawalang sala ng Diyos sa atin. Si Jesus, mga kapatid, ang prinsipe ng kapayapaan. Siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng kapayapaan sa Diyos. Kaya nga ang mensahe ng kaligtasan kay Kristo ay tinatawag ding ebanghelyo ng kapayapaan. Maging ang mga anghel ay ganito ang pahayag sa mga pastol ng gabing isilang ang Mesiyas. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Sa mga taong kinalulugdan ng Diyos, oo, ang Diyos ay nalulugod at ang kanyang kapayapaan ay pinagkakaloob sa taong tumatanggap sa kanyang anak sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi nga sa John 1:12, sapagkat napawalan sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang pagkakaroon ng kapayapaan sa Diyos ay nangangahulugang nabayaran na ang ating mga kasalanan at tayo itinuring na niyang matuwid. Tayo ay hindi nakaaway, sa halip ay mga minamahal ng anak ng Diyos, na anak ng Diyos, ang kanyang mga banal na kalikasan ay mayroon ng kaugnayan sa atin dahil nakikita na niya ang ating pakikipag-isa kay Jesus. Kaugnay nito, mga kapatid, ang pagkakaroon ng kapayapaan sa Diyos ay nangangahulugang malinis na ang ating kalooban. At ang labis na bigat ng kasalanang nagpapahirap sa atin ay naglaho na, sapagkat ito ay iniatang ng Diyos kay Kristo doon sa krus ng Kalbaryo. Ang kahiyang ating naranasan dahil sa ating kasamaan ay dinalang lahat ni Jesus. Kaya dahil diyan tayo ay tinanggap ng Diyos Ama bilang sarili niyang mga anak at inanyayahan tayong lumapit ng may katapangan sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Pero kapansin-pansin, mga kapatid, sabi nga kanina, sa pamamagitan ni Kristo ay dapat naglaho na itong mga nagpapahirap sa atin. Pero alam natin na minsan o madalas mga Kristiyano pa ang nagpapahirap sa kapwa niya. At nangyayari yan hindi lamang sa labas ng iglesia, lalo na sa loob ng iglesia. Kaya nga bilang mga Kristiyano, ang pagpapanatili ng kapayapaan sa Diyos ay nangangahulugang patuloy na paghingi ng tawad dahil sa ating mga nagagawang mali. Bagaman hindi na natin kinakailangan laging humingi ng tawad upang magkaroon ng kapayapaan sa Diyos dahil ginawa na yan ni Jesus sa krus noong tayo ay sumampalataya. Ang taong tunay na pinanganak na muli ay namumuhay na may ugali ng pagsisisi at pagpapakumbaba upang hindi na muling mag-ugat ang kasalanan na maaring magpasamang muli sa Kanya. Dahil ang kasalanang hindi hinihingi ng tawad
ay nakasisira sa masayang ugnayan sa pagitan ng Diyos Ama at kanyang mga anak. Ang tawag dyan mga kapatid ay pride. Nagkukunwaring alam lahat ang mga bagay, kaya tumataas, yumayabang. Ang pagkakaroon ng kapayapaan sa Diyos ang nagbibigay daan o magbibigay ng daan upang ang isang Kristiyano ay mamuhay ng walang takot at pangamba sa kamatayan man o walang hanggan. Tiyak ang ating pag-asa dahil alam nating nagawa na ni Jesus ang lahat ng kailangan upang tayo maging matuwid sa paningin ng Diyos. Dahil dyan, ang huling paghinga natin sa mundong ito ay siyang magiging unang paghinga natin sa langit. Sa ngayon, ang Espiritu Santo ay nananahan sa atin upang tayo ay gabayan, pagkalooban ng pananalig, aliwin at ipaalala sa atin ang tungkol sa natapos na paghihirap ni Jesus alang-alang sa atin. Hindi basehan ang anumang material na mayroon ka. Magkaroon ka man ng kayamanan, magkaroon ka man ng kapangyarihan, hindi ito makapagbibigay sa iyo ng tunay na kapayapaan, lalo na kung may pansariling interes ito na iyong ginagamit. Ang tao ay nilikha ng Diyos upang mamuhay ng may mapayapang kaugnayan sa Kanya, subalit winasak ito ng kasalanan at patuloy nang sisira dahil sa mga taong ayaw tanggapin ang kaligtasang ibinibigay ni Jesus. Ayaw tumanggap ng katotohanan. Gayunpaman, ang sinumang tumatawag sa pangalan ng Panginoon, sumasampalataya ng buong puso na si Jesus ang tanging daan papunta sa Diyos, magsuko ng kanyang buhay at kilalanin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay, ang taong iyon ay magkakaroon ng kapayapaan sa Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Banal na Espiritu. Amen. Ang hapag ng Panginoon ay isang time-team na pagpapahayag ng kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Isang pag-aalaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng Iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia,
At ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa at hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Paalala pa rin po ni Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain na dapat igalang. Ang hindi nararapat sa pagtanggap at pag-inom sa mga simbolo ng katawan at dugo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil dito, kinakailangan saliksikin nating mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at binibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Hesus nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpirapira sa ito at sinabi, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin." Gayun din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa sarong ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Tanggapin po natin ang mga simbolo ng katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan na nabayubay sa krus at dugo ni Jesus na nabuhos para sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, patuloy po ninyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain po ninyo ang mga simbolong ito upang maging pagpapala rin sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Nagpapasalamat kami, dakilang Diyos, sa kabanalan ng hapunang ito bilang kapahayagan ng pakikiisa namin sa ministeryo ng anak mong si Jesus. Ipinagpapasalamat din namin ang dakilang katubusan ng sangkatauhan sa pamagitan ng pagtitigis ng dugo ng bugtong mong anak. Salamat po sa kapatawaran ng kasalanan at sa katiyakan ng kaligtasan. At salamat po sa dakilang pag-ibig mo sa amin na makasalanan, na iyong pinatawad. Nawa sa pamamagitan ng gunitang ito ay lalo ka pang mahayag sa aming mga buhay upang maging salamin ng iba sa kanilang pagsunod. Ito po ay pinagpapasalamat namin sa iyo sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Kung paanong inialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin, gayon din naman ialay natin ang ating buhay, kalakip ang mga kaloob at ikapu, para sa kaganapan ng paghahari ng Diyos dito sa lupa. Tayo manalangin ng pasasalamat, taglay ang kagalakang aming tinatalaga sa iyo, ang aming mga handog kasama ang aming buhay.
Sa gayon kami ay makatugon sa hamon ng panahon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ama naming Diyos, muli po kami ay sumapit sa pagtatapos ng aming pananambahan sa araw na ito. Taglay ang pag-asa, taglay ang iyong mga pangako, taglay ang iyong pag-iingat, taglay ang iyong pagpapagaling, at taglay ang buhay, kalakip ang mga biyaya at pagpapala ng kaloob mo. At sa pamamagitan po ng inyong lingkod, padaluyin po ninyo ang iyong mayamang pagpapala sa bawat isa sa amin. Sumaating kalagitnaan ang diwa ng pagmamalasakit at pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagsilang at kamatayan ng Mesiyas. Puspusin nawa tayo ng kagalakan at kapayapaan habang hinihintay natin ang pangako niyang pagbabalik. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen.
for you today. And there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessing that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. And I just wanna thank you, Lord. 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 With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name.